nawala yung galit niya, no? Yung angel niya bago mag-ship, no? Nawala. Okay na siya. Ayan. Smooth na siya. Ano masasabi mo kay Team Bahay Darnet, kaibigang Ice King? Aba, sigurado kung ang Team Bahay Darnet ang kukunin ninyong mekaniko o serbisyo para sa sasakyan ninyo, at nakikita naman ninyo yung mga reviews doon, aba, nire-recommend ko yan ng mas maraming beses. Ayan. So yung mga tropa pitch, Toyota Innova. Ayan, so nandito tayo sa ilalim ngayon. Ito yung kanyang transmission oil pan. Tanggalin din natin yung kanyang oil pan para linisan. Tapos ito yung kanyang drain plug. Ito rin yung kanyang overflow. So mamaya magsasalin tayo ng langis. Tapos titingnan natin kung mag-o-overflow dito. Pero bago natin tanggalin ito mga tropa pitch, titingnan natin kung mag-o-overflow nga yung fluid bago natin tanggalin. Tapos langis. Ayan. So malalaman nyo na yung langis ninyo ay WS dahil dito. Ayan. 24 mm yung kanyang plug. So tatanggalin natin yan kasi dito tayo magsasalin. Tatanggalin ko muna ito mga tropa pits. So WS nga kasi nating ilagay. Di ba bro? Tama naman. Puta. WS talaga dapat. Ayan o. Ito yung may-ari ng sasakyan na DIYers din pagka hindi niya ako mahagilap. Kaya ito. Yan lang ako natututo. Ayan. So tatanggalin na natin tong kanyang overflow. Titignan natin kung mayroong tatagas na langis dito bago tayo mag-drain. Kasi kung may tumagas, ibig sabihin nasa tamang level pa rin yung kanyang transmission fluid. So naluwagan na natin. Titignan natin kung may tutulo. Kasi may nakalagay dyan sa drain plug niya. Check! Diba? So dito nga tayo mag-check. Ayun. So may tumulo, ibig sabihin nasa tamang level pa siya. Ayan. So ito yung drain plug ng isang mga tropa pits. So ito. Ayan. So makikita natin yung overflow niya. Goods pa. Kasi nasa tamang level yung kanyang itip. Ganyan din tayo. Pag nagsalin tayo, dapat may tumulo, ibig sabihin nasa tamang level na yan pag may tumulo. 14 mga tropa pits. So luluwagan na natin tong 14. Ayan. So 4 liters lang yung ibinigay sa kanya eh. So malalaman natin kung 4 liters niya. So based naman sa kanyang saktong-sakto na siya bago siya magpalit ng fluid. Ayan, medyo hindi naman siya sunog. Ang natakbo na ito, ilan na natakbo nito bro? Nasa 80. Ayun, so nasa 80. 80k. 80 kilometer. So sakto na to sa 80 kilometer mga tropa pits. 80,000 kilometer. Ayan. So malalaman natin kung ilan yung makukuha natin dito na langis. Yan, so tatanggalin na natin tong mga tornilyo dito sa oil pan. Nakapalibot. So tatanggalin ko muna. Yan, so nabaklas na natin mga tropa pits, no? Nasikot mo? Oo. So tornilyo ng filter niya 1, 2, 3. Tatlo nga lang. Tatlong G's. So tatanggalin din natin yan. Dito natin malalaman kung tatakbo to pagkatapos natin Tsaka dito natin malalaman kasi marami rin nag sa comment na tumigas daw yung kanyang pag-ship nung nagsalin sila ng 4 liters. Pero sa palagay ko mga tropa pits, kulang lang sa bleed yun. So i-bleed natin ito para matesting talaga. Ayan, so may tumulo pa.
Susukatin natin tong fluid nito mga master. Kung ilan nga ba ang laman ng kuha natin dito. Salin muna namin ito, tapos i-update ko kayo kung ilang liters yung nakuha namin. Kopya nyo. Bro, isalin mo na bro. Ayan, so naghiwa kami ng 4 liters na na galon. Malalaman natin kung 4 liters nga yan. Ito lang yung nakuha natin, no? O, parang 4 liters nga lang talaga. Ha? 4 liters nga lang talaga. Oo nga, no? Sakto nga, no? Ayan. Yung proseso na gagawin natin muna, talagang pag may tumulo, i-start natin yung makina para umikot. Ngayon, pagka umikot na siya, tanggal ulit natin ng yung overflow niya. Pag walang tumulo, isasalin ulit natin yung matitira kasi malamang may pa yan ang mangyayari dyan. Sa pagsalin natin, hindi pa nakaikot, may tutulo na dyan. So stop muna tayo maglagay. Ngayon, pagka start natin, umikot na yung fluid, i-check natin kung may tumulo. Kung may tumulo, kung walang tumulo, dagdag ulit hanggang sa tumulo siya. Yun yung magiging proseso natin. Dahil yun yung nakalagay sa oil pan niya. Sige. Ito yung kanyang filter. So lilinisan lang natin to. Ayan. Tapos bubugahan. Tapos ito yung kanyang oil pan. So 1, 2, 3, 4. Ayan yung mga ribaba, residue. Ayan. Residue ba yun, bro? Ayan. So nasasala ng magnet yung mga metal na nalalaglag para hindi umalo sa fluid. Kaya pag nagpalinis kayo, ipakita nyo sa mekaniko na dapat maibalik po nila ito pagka nilinisan tong oil pan. So maganda rin naman itong gasket, hindi na kami magpapalit kasi makapal. Lalagyan na lang namin ng silicone dito. So paglilinis ng oil pan, sabon lang, tapos patuyo, tapos brake cleaner ito. Pero ito, wag nyong lalagyan ng tubig. Yung iba gasolina, pero para sa akin brake cleaner na lang, tapos sa hanginan na lang namin. So lilinisan muna namin itong mga tropa pits. Ayan. Kaya ako nagpalinis dito sa ating magaling na mekaniko dahil nagbalitaan ko dun sa isang katropa yung pagbaklas nung langis sa kanya, hindi tinanggal yung oil pan. So ang sabi niya is nasa 2 litro mahigit lang yung nakuha. So kung i-imagine mo pala mga kapaps o mga kainova, ito ang may iwan. Kung halimbawang hindi ito binaklas sa ilalim ng ating transmission. So kung imagine mo puno itong ating nakababang langis sa oil pan. So pag dinrain siya, kung halimbawang ganyan na siya, pag i-drain mo siya, ayan, kung magpapalit ka na halimbawa, antayin mong maubos yung parang pinaka laman doon sa oil pan. Meron siyang drain na kailangan mong patuloyin. Nag-drain na siya. Kaya kung makikita ninyo, di ba, nag-drain po siya. Ayan ang umiikot. So drain na. Kumbaga, imagine niyo natanggal niyo na yung parang drain plug. So ayan, lalabas na siya diyan yung pinaka langis na sinasala natin. So ito, nakikita niyo na tong level na to. Yan yung overflow niya. Yung overflow kung tawagin. So once na ma-reach na yung parang pinaka level ng pag-drain, hihinto na siya doon. So antayin natin. Ayan, makikita niyo na unti-unti Ayan ayan. So ang naiwan, tapo natin ng bawa. So gaano karami yung naiwan, no? May iwan. Sige. So ito, nakakabit to dito. Yan. 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 Yan, pa ganyan. Yan siya. Ganyan. Tapos ito, lalagyan natin. Malalaman natin kung kung ilan yung may iwan.
Hindi lang 1 litro, no? Ayan. Pas pa. Yan na. Yan na yung may iwan sa oil pan. So marami oh. Lagpas 1 litro to. Ayan oh, ang dami niyan oh. O kasi 2.5 yata may kita yung lumabas sa isang sabi ng Pwedeng 2 litro o 1.5 yung ano, yung may iwan. So may tendency nga na yan. No? Ahalo doon sa bago mong langis. So para sa akin, mas maganda pull down na lang yung oil pan para malinisan na rin pati yung filter. Ayan, so nilinisan ko na rin tong kanyang ano, body. Ayan, so malinis na siya kasi maitim-itim ito eh. Itong mga solenoid niya dito maitim, so binugahan ko na rin ng brake cleaner yan para malinisan. Tapos punas-punas lang, tapos kakabit na natin yung filter na nalinisan, mga tropa pits, no? Yun na yung kanyang filter niya, mga tropa pits. So naikabit na natin 3 tornilyo, 1, 2, tsaka 3. Ayan, so ayan, naikabit na namin, mga tropa pits. Sasalin na lang namin. So hindi ko muna nilagay yung plug dito sa may overflow niya kasi dyan tayo magbe-base pag naglagay na tayo ng transmission fluid. Ayan, oil pan, nilagyan ko na rin ng silicone para hindi tayo matagasan. So ayan, mga tropa pits. So ilan yan? Tatlong metro? No, 3 metro na transparent hose para sureball yung gagawin namin, para makita namin kung may tira pang fluid o wala na. So ilalim ako muna doon para mahatak ko. So ayan, so sakto na hanggang doon. Okay, so sasali na namin. Ayan, mga tropa pits, pulang pula. So hihintayin natin may tumulo dyan bago natin isara. Ayan, may tumulo na. Mayroon pa laman? Ayun, very good. Ayan, so may tumulo na, tinakpan ko muna. Ayan, so may tumulo na doon. Ang gagawin natin, papaanda rin natin, paiikutin natin yung fluid. Ayan, so ignition on. Ayan, hapak, ilagay nyo sa ship nyo muna. Ayan, ayan. Tapos pagpapa-startin nyo, dapat naka-neutral. Yan. Hintayin muna natin. Tapos i-shift nyo na siya. Shift nyo siya sa drive. Yan. Para pumasok yung fluid. Yan. Yan. Hindi naman siya maganito. Oh, drive. Oh. Neutral. Reverse. Oh. Ilagay nyo sa park. Ayan. Tropa pits, ganito. Ganito yung diskarte ng ating kaibigan sa kanya. Gawa, naka-drive ka. Diba? Tapos, magpa-park ka na. Siyempre, ilalagay mo sa neutral. Iangat mo yung handbrake mo, and then release mo yung preno. Diretso na. Diretso sa park. Oh. Ayan, so dumiretso sa park. Para kung sakaling i-release mo siya, ilalagay mo na siya sa reverse, hindi pala siya tutunog at smooth lang i-reverse. Oh. Very good.
ba? So ganon mga tropa pits ha. Ayan mga tropa pits, no. After naming blinid, pumasok na yung mga fluids doon sa transmission. Tinanggal ko tong drain plug, wala nang tumulo. So yung natirang fluid doon, ilalagay na po namin yon. So saktong sakto na yon. Buti mo to. Okay na. So ayan mga tropa pits, oh. So may natira sa 4 liters. Kaya isasalin namin yan, tapos titignan namin doon kung tutulo pa siya. Kasi kailangan may tumulo doon eh. So sinasalin na, titignan ko dito kung may tumulo, tapos stop na. Opya. Ayan, so may tumulo na. Ilan? Kunting-kunti na lang yan? Wala na, alas wala na rin. Sige, isalin mo na lang yan. Kunti na lang ito talaga. Oo. Mga ano na siguro. Isalin mo na lang yan para sakto. Parang pinakaano nyo lang. Oo. Ayan, mga tropa pits. So sakto nga yung 4 liters. Kasi may iba nagsasabi kulang yung 4 liters. Pero based dito sa na ano namin, sakto lang yung 4 liters kahit naglas ka ng transmission oil pan. So saktong sakto na yun. Ayun, nandito na kami sa Santo Domingo. Dito yung magandang praktisan eh. So hindi na kasi ako yung nagmamaniho pagka nagro-road test, kasi nga mas maganda yung may-ari yung kasi nakakaalam kung may pagbabago ba o wala. So dito smooth naman yung takbo namin, 60. Ayan. So pagbalik, so ano naman ang napansin mo sa kakaibang? Mas malumanay na siya ngayon. Mas medyo smooth na yung takbo niya. Ayun. At medyo tahimik yung andar na ng makina. Ayun. Pagka yung niya, yung shifting pattern niya sa palagay mo, bro, mas na siya, responsive na siya. Ayun. So responsive. Yung maganda nga talaga na nalilinisan yung oil pan, no? Tapos yung filter. Pero sa pangalawang baba nito, bro, magpalit ka ng filter mo, no? Transmission filter. Pag-ipunan mo na yun. Kailangan natin pag-ipunan yung gastos yan. Diyan, nawala yung galit niya, no? Yung angil niya bago mag-ship, no? Nawala. Okay na siya. Ayan. So, smooth na siya. ano masasabi mo kay Team Bahay Darnet, kaibigang Ice King? Aba, sigurado kung ang Team Bahay Darnet ang kukunin ninyong mekaniko o serbisyo para sa sasakyan ninyo, at nakikita naman ninyo yung mga reviews doon, aba, nire-recommend ako yan ng mas maraming beses. Ayan, so may ituturo rin sa atin si Brother Ice King, tulad ganyan, no? Stoplight, naka-drive, siyempre matagal. So pag magpapark kayo mga tropa pits, ganito yung gagawin nyo. Paano yun, Ice King? Ayan, kapag halimbawa naka-drive kayo tapos medyo matagal yung interval o mga, let's say sabihin natin 2 minutes. So lagay nyo sa neutral, handbrake, release yung brake, diretso sa park. Ayan. Para kung halimbawa tingnan nyo naka-red, di ba? Naka-red. Malalaman naman ninyo kung ilang seconds nyan lang bago mag-green. So ang gagawin mo, tulad nyan, mga 12, 10, yan, 9. So i-ready nyo na yung paa nyo dun sa preno. Then lagay nyo sa reverse. Tingnan nyo, pumasok, di ba? Smooth lang. Ayan, i-drive. Ayun. So kasi kadalasan yung ginagawa, preno, tapos reverse, tapos ipapark. Ngayon pag magre-release ka na, ilalagay mo na sa drive, di ba may lumalagutok, tsaka tutunog yun, no? Maganit i-ship. Nag-i-engage kasi yung natin doon, mga tropa pitch, yung gear, kaya maganit. Yung iba sinasabi nila maganit, mahirap i-reverse pag galing sa park,
dadaan muna sa reverse tapos drive. So mayroon silang naririnig na tutunog. Tsaka ang hirap i-shift dahil po doon sa pattern po natin na galing ka sa neutral tapos ipapark muna siya, dapat pala ito, hinto tayo. Ayan, hinto. So naka-drive, neutral, hila ng handbrake, release brake, park. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, kung magdadrive na tayo ulit, ipatayin mo na lang yung makina pala muna. So kunwari mag-off ka na, turn off nyo na. Turn off. Ayan. Then tanggal ng susi. Tanggal ng susi. So if ever na gusto mo siyang na gamitin ulit, ayan. Okay, siyempre as usual yung kailangan makita mo muna lahat ng function ng electrical natin. Tama. Then pinakalas itong radio. Ayan. Pwede mong i-off kung gusto mo. Para hindi mabigla. Start. Ayan. Then papasok ka na ngayon sa driving. So tapakan mo yung brake, release, ang smooth lang. Ayun, no. So napaka-smooth, mga tropa pits. Pwede mo na siyang diretso drive. Ilagay mo na sa drive. Then diretso na. Ayan. So ganun lang mga tropa pits yung gagawin po natin para hindi po masira yung transmission natin. Tapos mga tropa pits, ayun, 4 liters lang yung nailagay po namin at wala namang, hindi siya hard to shift. Smooth yung driving po namin nung habang niro-road test namin tong sasakyan niya. At hindi po kami nag-add na ng fluid kasi tulad nga nung blinid po namin ng maayos yung kanyang transmission, tapos pinakita ko naman sa video na walang tumulo. So ibig sabihin umikot yung fluid doon, then yung natitirang fluid doon sa 4 liters isinalin po namin lahat. At may tumulo na nung tinanggal ko yung overflow niya. So goods na po yun. So 4 liters lang yun mga tropa pits. At wag nyong kakalimutan yung tips na binigay po namin ni Brother Icekin kasi para sa inyo po yun. So maraming salamat mga tropa pits. Ingat po kayo lagi.